Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, dumalaw po si BP Sara dyan po sa may KOJC para mag-celebrate po ng anniversary, 39th anniversary ng KOJC. Bata pa palang KOJC, akala ko matagal na yan. Akala ko mga 39 39 years pa lang pala anniversary yung KOJC. Talagang bata pa 'no kumpara sa mga ibang relihiyon natin. Okay, at muli humingi ng paumanhin si BP Sara sa panghikayat niya sa mga KOJC member na iboto si Bongbong. Sising-sisi. Pag-usapan din po natin ito po 'no, ayon po kay Jerbil Luistro, pinagtangkaan daw po. Tindi 'no, pinagtangkaan, naharangin ang COA report na ibinigay ng COA sa 125 million confidential fund ni BP Sara Duterte. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pasensya na kayo 500 na kagad eh. Hindi pa ako nakapagbasa, mamaya na lang po uli. Sarap magkapay. Okay. Alam niyo po, ito po, yung dalawa po yung, kasi hindi ko po napanood ng buo yung speech ni BP Sara, pero may dalawa po rito na, yung sa mga putol-putol na speech niya. Una, humihingi siya ng paumanhin, no? Na naman sa mga KOJC member. Sising-sisi talaga si BP Sara, no? Na hiningi niya yung boto ng mga hindi lang siguro KOJC, yung mamamayan, no? Alam naman natin talaga na si BP Sara talaga nagpanalo dito sa mga to. Sa mga walang utang na loob. Okay. Dahil yun na nga, nabudol tayo. Alam naman natin, akala raw niya tapat no dito sa kanilang plataforma na unity and continuity. Grabe pala tong pamilya na to no. Na-realize ni BP Sara. Siguro bata pa kasi si BP Sara, 40 plus, wala pang 50 si BP Sara eh. Na-realize niya na kaya pala muhing ako din, yun din yung realization ko. Kaya pala muhing-muhi sa inyo yung mga unang henerasyon, no? Grabe pala yung pamilya niyo, wala nang tago-tago. Alam niyo pagkapanalo pa lang, kung tutuusin, no, 2 years pa lang sila mahigit, no? Pagkapanalo, gusto na kaagad tigbakin si BP Sara eh. Buti nga tumagal pa si BP Sara ng 2 taon. Ibang uri talaga, no? Makakakita ka talaga ng mga sutil na pamilya, no? Ayan, dalawa yung sutil na pamilya, yung walang pakundangan, wala silang pakialam. Yang pamilyang Aquino tsaka tong pamilya ng mga Marcos, pareho. Parehong ng gulo dito sa Pilipinas. Akala mo talaga parang akala mo yung feeling alam mo yun yung hindi ano lang yan, kagagawan lang ng media yan. Siniraan lang ng siniraan yung mga Marcos. Hay nako. Okay. Isa pa po, mayroon pa sinabi yung mga sa Bisaya, no? Sabi ito, lisod-lisod, no? Kung sabi raw ng isang KOJC member, kung nagpresidente lang sana si Inday Sara, hindi sana nagkaleche-leche ang Pilipinas. Natatawa na lang si Inday Sara no? Siguro naisip niya rin yun Kung bumigay na ako dito sa Ran Sara Ran na pinapanawagan sa akin nun, baka hindi nagkaleche-leche ang Pilipinas. Kasi ang transition, no? Ang
magaan yung transition, eh. Lahat ng mga naging kaibigan ni Tatay Digong, pati foreign investors, tuloy-tuloy lang 'no, walang magwi-withdraw. Sayang. Okay, punta na po tayo rito sa ako, alam niyo eto nagsasalita kayo lahat, si Abante nagsalita, nagpa-interview, sari-saring interview, tapos iba pang congressman nagpa-interview. Alam niyo, feeling niyo ano, eh, 'no, feeling ninyo thank you very much kay Bayona TV, $6.99 dito lang tayo kay Boss Buds. Walang, ano na nga yung sasabihin ko, etong mga congressman, kabi-kabila po pa-interview nila. Bakit kabi-kabila interview? Bakit wala sa mga panig ng mga Duterte ini-interview nila tungkol sa naganap, 'di ba? Bias yung media, eh. Nagtatanong pa ba kayo? Kaya kabi-kabila po ang interview ng mga media sa mga inapi, 'no? Sa mga hindi napagbigyan, sa mga kinawawa. Kinawawa kayo? Sa totoo lang, kayo ba kinawawa? Real talk po, cool ka lang. Cool ka lang. Nagbibigay pa ako ng ano, eh, yung tanong, legal ba? Cool ka lang. Pinapasakalyahan ko pa, eh. Alam niyo sa totoo lang, ang ginawa ninyo, pinagtulungan niyo. Ngayon parang kayo ang inapi. Sa mga interview niyo si VP Sara yung bastos, si VP Sara yung kinawawa kayo, hindi kayo ginalang, hindi marunong rumespeto. Puta, pinagtulungan niyo, 'no? Pinagtulungan niyo, balak niyong ambusin. Ambush yung gagawin niyo. Yung hindi niyo napatupad, yung balak ninyo na ambusin si VP Sara doon, baon ng buhay, 'no? Talagang ang balak niyo ito pagkatapos nito wasak na yung career niyan. Hindi niyo nagawa. Ngayon nagpapa-interview kayo para habulin yung pagkapahiya ninyo. Hinahabol ng mga media. Hindi na nakaharap si VP Sara Duterte. 'Di ba? Kayo na lang tsaka yung media. Nasasabi niyo na ngayon lahat ng mga sama ng loob niyo. Sa naganap, mag-isa lang si VP Sara, eh. Hindi niyo po kayang palabasin sa mga tao na pinagtulungan kayo. 47 congressman, pinagtulungan ni VP Sarang mag-isa. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Okay. Ito bago nila, no? Ang bago nila, maganda yung mensahe. Ang bago nila ngayon, ito. Pinagtangkaan daw ni VP Sara na harangin o yung office niya kasi hindi siya yung nag-request, eh. Pinagbintangan daw ni VP Sara na harangin yung subpoena na binigay ng Congress para ilabas ng COA yung report. Okay. Alam nyo, real talk tayo. Kayo po nag-request yung Congress, eh. No? Confidential fund po yan. Confidential fund yung pinag-uusapan natin, no? Hindi po talaga nilalantad yan sa tao. From the word confidential. Confidential nga, eh. Bakit? Kasi malalantad yung pinagagamitan. Mapaghahandaan ng kalaban. 'Di ba? For security yan, eh. For purpose yan ng national security. Confidential yan. Yan na nga, nilantad nyo na, 'di ba? Binabayaran sa mga reward,
binabayad yan sa mga nagbibigay ng impormasyon laban sa mga rebelde. Okay. Yung very nature po ng confidential, hindi po yan po pwedeng ilantad sa publiko. Di ba? Kasi yun po yung nature ng pagiging confidential. O ngayon, nag-request kayo, kahit confidential fund, nag-request kayo sa COA dahil gagamitin ninyo sa budget hearing. Ang tanong, ilan, no? O sa palagay na natin wala kayong mali siya. Walang mali siya. Sinasabi nyo ganito di ba? Wala namang mali siya. Meron kaming ang pinagtatanggol niya magaling yan. Sabi ni ganito boses pala ni ni attorney. Magaling yan si Luis Ro. Prosecutor yan magaling yan. Hindi po pinag-uusapan kung magaling siya o hindi. Ang pinag-uusapan po, pinasasama nyo na naman ngayon si BP. Hindi nyo nagawang pasamain si BP Sara nung kaharap siya. Hindi nyo nagawa yung plano ninyo na pagmukhaing illegal yung mga pinagagawa ni BP Sara, nakaharap siya. Ngayong nakatalikod na si BP Sara, papa-interview kayo at pinasasama nyo siya. Di ba? Confidential fund po. Palagay na natin, meron kayong oversight function. Sige, yun yung kinakatwiran. Hindi ba alam? Ganun, boses pala yan alam mo yun, yung may edad ka na pero yung boses mo pambata pa rin. Hindi ba raw niya alam na may yung function ng Congress na oversight? Wala namang problema. Di ba? Anong gusto niyo sabihin? Dapat talaga nalalaman maski confidential? O di okay. Kung yan po ang rule of the day, di ba? Dahil gusto ninyo na tiyakin, pati yung mga confidential fund, ay gusto ninyo na malaman ng buong mamamayan. Kasi nilantad nyo Hindi naman para for your eyes only, hindi naman para sa Congress lang ang ginawa nyo Miski nga si Arnold Flavio, nilabas niya yung kung saan ginamit yung confidential fund. Wala naman reaction. Parang po yan no? Parang yung confidential fund, parang natatandaan niyo yung kay ERAP, yung kahon, yung pinabubuksan yung kahon, pinagtalunan. Dapat bang buksan yan o hindi? Nagbotohan, tapos nanalo yung wag buksan yung kahon. Pero nung nabuksan na yung kahon, wala namang palang laman na ebidensya. Alam niyo yun? Lantad na po yung confidential fund. Ang gusto niyo pa rin, ipaliwanag pa rin. Ipaliwanag pa rin ni BP Sara. Hindi niyo pa ba rin maintindihan? Ako simple lang Ang nakalagay dun reward. Reward saan yan? Reward yan sa mga nagtuturo ng mga kuta na reward yan sa mga nagtuturo kung sino yung mga nagre-recruit. Palagay ko lang Okay. Sige. Oversight function ang sinasabi nyo, di ba? Sige. Hindi natin questionin na dapat ilantad ang confidential fund. Nag-request ba yung Congress ng kopya ng confidential fund ng presidente ng Pilipinas? Aba, hindi. Hindi kayo nag-request. Yung confidential fund kaya ng DND. Hindi rin. Confidential fund ng mga iba't ibang merong confidential fund. Wala kayong ibang na-request kundi Vice President lang. Bakit? Alam niyo po ba na maraming ahensya may confidential fund? Bakit tanging Vice President lang ang na-request nila at balak nilang busisiin? Yun yung problema Di ba? Tama yun. Sinasabi nyo, bakit tinaharang ng BP? Ang tanong ko naman sa inyo, bakit BP lang yung hiningan nyo ng confidential fund? Bakit hindi yung DND? Bakit hindi yung DOJ?
Bakit hindi yung ibang ahensya? Bakit hindi yung mga gobernador at mayor? Bakit hindi niyo sila hiningan ng confidential fund report? Bakit? In spirit, nung sinasabi niyong gusto niyong malaman kung paano ginamit. Ibig sabihin, ano yung purpose ng paghingi niyo? O di nakita na natin. Alam niyo, ang tanging purpose, kaya niyo hiningi para gamitin niyo pambira kay BP Sara. Ha? Paano mo nasabi yan, Badong? Hindi ko nasabi to. Nakita ko na sa aktual. Hindi ba yan yung ginagawa ni Castro? Hindi ba yan yung ginawa ninyo? Pinagandaan nyo? Yung atake ninyo? Yung confidential fund? Saan nakabatay yung atake nyo na confidential fund? Sa binigay ng COA. So, ang tanging purpose ninyo para mahawakan, nag-request kayo ng confidential fund para atakehin si BP Sara. Yun lang ang tanging purpose nyo. Huwag na tayo magbulahan. Kasi kung ang purpose ninyo, malaman ang mga pinaggamitan ng confidential fund, dapat lahat ng may confidential fund, nirequest nyo sa COA. Di ba? Bakit tanging Vice President lang? Vice President lang yung gusto nyong tirahin sa confidential fund. Yan yung purpose kasi. Ngayon, tatanungin nyo, pilit hinaharang. Bakit hindi pwedeng harangin? Kayo nga, ni-request nyo. Confidential fund nga, gusto nyong ilantad sa buong mundo. Ngayon, yung nangangalaga ng confidentiality, tignan nyo mga katwiran. Ha? Ito po, sige, tignan natin. Ito ang sinabi, the Office of the Vice President, Sara Duterte, tried to prevent, pinagtangkaan niya na pigilan ang COA for submitting to Congress its audit report on how the 125 confidential fund was spent in just 11 days in 2022. Ngayon, kung yan lang po ang pagbabatayan natin, hindi tayo marunong mag-isip. Aba, bakit nga pipigilan? Di ba? Bakit mo pipigilan? Nagre-request yung COA, ang House of Representative. Ang House of Representative, may kapangyarihan yan, oversight. Sabi ni Attorney Claire, no? Alam ni Luis Tro yan dahil napakahusay, etc. Napakahusay at Okay. This was disclosed. Wow. This was disclosed by Representative Jerbil Luis Tro on Sunday. Kita nyo kailan niya nilantad? Ngayong linggo. Ngayon niya nilantad nung hindi na nakaharap si BP Sara? Ngayon niya nilantad nung nagpapahinga mga tao? Busy si BP Sara, huwag kang mag-alala, sasagutin niya yan. Ano pong masama? Parang masama, no? Ganyan sila Yung mga ginagawa ni BP Sara, pinasasama nila. Di parang ang sama, no? Hinaharang pala. Okay. As she loaded COA, binati, pero ganun pa man. Yung COA, mabuti nilang yung COA, hindi bumigay sa Vice President, binigay pa rin sa Congress. Tindi. No? Etc. Okay. Ito naman po ang sagot ng OBP, no? Sa kanilang sulat. The Office of the Vice President argued that releasing the audit reports would violate the constitutional principle of separation of powers. Correct. Sumulat po yung Office of the Vice President kasi nabalitaan pinamamalita nila Humingi kami ng subpoena, sinasubpoena namin. So kung humingi sila ng subpoena, ikaw Vice President, Office of the Vice President, haharangin mo naman yung subpoena. Huwag niyong ibigay kasi nilalabag niyan yung separation of powers. Anong kapangyarihan ng Kaya legal na legal po yun. Kayo nga
Ang purpose nyo, siraan eh. Bawal po kayong pigilan sa inyong paninira. Halatang-halata naman ang purpose ninyo, paninira lang eh. Gusto nyo siraan si VP Sara, gagamitin ninyo yung COA report. Hindi ba totoo yan? Hindi ba yan yung naganap? Unang tanong pa lang, ano kagad ay inuusisa? Confidential fund. Yung hiningi ninyong COA report, yun yung pinambabanat ninyo. Alam na ni VP Sara yung magaganap. Bakit siya papayag na magpabitag sa inyo? Ngayon, dahil napahiya kayo lahat, hinahabol nyo ilang araw nang tapos. Ilang araw na kayong napahiya, hinahabol nyo ngayon linggo, papa-interview kayo, sasabihin ninyo o mananawagan, hindi ko alam kung saan yan, nagpa-interview ba yan o nanawagan niya ng mga press conference para sabihin na hinaharang? Ano ngayon kung hinaharang? Hinaharang ni VP Sara yung paglalabas ng report na gagamitin laban sa kanya. Tanong, masama po ba yun? Hindi. Bakit hindi masama? Ayaw mong siraan kanila sa pamamagitan ng report na yun. Pinagtatanggol lang ni VP Sara yung kanya sarili. Kaya niya hinaharang. Dapat nga talaga, hindi binigayan ng COA. Anong uri ng COA yan? Lahat ba ng manghingi sa kanila? O Vice President lang ibibigay? Yung mga confidential fund ng gobernador, mayor, at ng presidente at lahat na may confidential fund, ilantad nyo na rin. Ilantad nyo na lahat. Kahit confidential, hindi nila gagawin. Bakit? Hindi naman nila sisiraan yung mga may confidential fund. Bakit hindi nila bubusisiin? Kasi nga yung tinitignan lang nilang yung tinitignan nilang kalaban, yun lang po yung kanilang bubusisiin. Tanong, bakit in spirit, no? Gusto nyo pala ng transparency? Transparency ba? Kaya nyo gustong malaman, ipaalam sa ilantad, no? Gusto nyong ilantad yung confidential fund ng Office of the Vice President. Ang tanong ko, in spirit of transparency, bakit ayaw nyong ilantad kung saan nyo ginamit yung mga unprogram, kung saan ginamit yung mga ayuda, yung 500 billion na ayuda, saan ginamit yan? Saan nyo ginamit yung MOE nyo? Saan nyo ginamit yung mga ayuda ninyo? Sabi ni VP Sara kayong mga makabayan black, saan nyo ginamit yung ayuda ninyo? Yung budget ninyo, saan nyo ginamit? Bakit ayaw nyong i-disclose yung pinaggamitan nyo? Samantalang ang matataas, pangalawa sa pinakamataas, gusto nyo ilantad sa mga tao? O may nakita ba kayong illegal na pinaggamitan? Nakita niyo ba na binulsa lang? Wala naman eh. Yun yung problema ninyo, no? Ayaw ninyong harangin yung paninira ninyo. Paninira lang yan sa Vice President eh. Gusto nyo sirain yung Vice President. Gustong pigilan ng Vice President yung paninira nyo. Pakinggan lang natin to. Gagawin natin punto per punto to. At alam niya na agad magdebate. Ano naman yung letter mo? At alam niya na agad magdebate. Bakit? Si Congressman Luisto was once a fiscal. Pinagmamalaki niya. Si Congressman Luisto was once a fiscal. Ano ngayon? Usapin ba yan ng pagiging piskal niya o pinakamatalino? Kahit po siya pinakamatalinong tao si Luis Tro. Ano ngayon?
Pag matalino ang kaharap mo, dapat umiyak na lang si VP Sara. Tuloy natin yung pakikinig dito. Hindi lang state prosecutor pa sa DOJ. State prosecutor pa sa DOJ. Ayun daw si Luistro. Ano nga ngayon? Bakit mo binibigay yung mga credentials niya? Dahil nabutata siya ni VP Sara? Tuloy natin. Was once a fiscal. Hindi lang state prosecutor pa sa DOJ. So alam niya argue with those So alam niya makapag-argue. definitions na binanggit. Alam niya i-argue. Why? Basic yun eh. Basic yun eh. Kaya hindi ako nagtataka nga ako bakit hindi alam doon sa letter na gumawa yung oversight function. Ayan, mali yan. Hindi raw alam ng gumawa ng letter na may oversight function yung legislative. Mali yan. Paano mo nalaman na hindi alam? Diba? So, ito nga, instead na tirahin niya or instead na mag-reason out siya, bakit ka sumulat at pinapahinto mo ang COA na magbigay ng report? Hinaharangan eh. Ito yung pinakapunto niya. Instead, no? Hindi, si Atty. Claire. Instead na magpaliwanag daw si VP Sara, bakit niya hinaharangan yung COA, bakit kinakailangan magpaliwanag sa inyo? Tinanong nyo ba yan? Tinanong nyo ba yan? Ang galing ng ginagawa nila, no? Pinoproject nila si Luistro na napakagaling, napakahusay. Hindi niya naman ipakita eh. Nung kaharap niya si VP Sara, hindi niya napakita yung magaling siya at mahusay. In fact, sinasagot lang siya ng I for go. Di ba? Alam niyo, ito po lahat to. Kasi yung mga bugok na follower lang, akala nila, wala lang eh. Di ba? Akala nila, itong yung naganap, panalo pa sila. Yan, si-minute lang sila. No? Akala nila, yun na yun, no? Nanalo kami kasi nag-si-minute lang. Pero sino po yung sakit na sakit? Yung mga congressman. Kasi alam nila yung naganap eh. Ang naganap, hindi nila yung kanila pong plano, yung plano po nila na durugin si VP Sara sa pamamagitan ng mga inihanda nilang mga question, hindi nila nagawa. Kaya sila yung masamang-masama yung loob. Wait lang, wala talagang kakayahan. Yan yung sinabi sa inyo para yan yung ipalaganap at naniwala naman kayo. Pero ang katotohanan, gigil na gigil yung mga congressman. Bakit? Kasi may plano sila, nag-stick to the plan naman sila, pero hindi nila ma-break. No? Kasi wala naman silang kortesiya kasi mali yung ginawa nyo talaga. Ngayon, magpa-part 2 pa kayo, paano nyo titirahin si VP Sara ngayon? Hindi ko rin alam. Okay, kung paano nyo sa babanatan. Tignan lang natin baka may mapulot pa tayo. Sagad na ako. Baka may mapulot pa tayo rito sa sa mga Twitter. Happy 39th anniversary po sa sa KOJC. Ay, grabe oh. DOJ to file case versus Davao City judge who issued TPO during PNP search for Kibuloy. Grabe. Ito po last, nakita ko lang ngayon lang.
Kilala niyo 'to 'no, si Howie Severino. Howie Severino, "If you can't trust a journalist, who will you trust?" Alam niyo ang mga journalist dito sa Pilipinas, journalist tsaka media, ang taas ng tingin nila sa sarili nila 'no, 'di ba? Ang taas masyado ng tingin nila sa sarili nila. If you can trust a journalist, kilala niyo si Howie Severino 'no? If you can trust a journalist, who will you trust? Simple lang, vloggers. Alam niyo, para kayong ano, ang mga journalist ngayon 'no, na-e-expose po sila. Hindi lang po na-expose sila na sila ay bias 'no, hindi lang po 'yun, eh. Hindi rin po na-expose. Ang una na-expose sa inyo yung kawalan ninyo ng kawalan ng laman sa pagitan ng dalawang tenga. Alam niyo kung bakit? Una, ito, una, kayo, ah, pagka pagka may kinakailangan kayong ipaliwanag, anong ginagawa niyo? Nag-i-invite kayo ng mga guests, 'di ba? Nag-i-invite kayo ng mga guests, i-interviewhin niyo. Bakit? Kasi 'yun, eh. 'Yun yung kalakaran niyo sa press, sa media. Ano pagkakaiba ng vlogger ba dun? Yung mga vlogger, pagkakaiba ng mga vlogger, kami na yung mga mismong, kami na yung expert sa aming mga field. Alam niyo yun? Kami na yung mga i-interviewhin ninyo para magpaliwanag sa mga mamamayan ng mga hindi halimbawa, 'di ba? Yung mga attorney na vlogger, sila na yung mga nagpapaliwanag sa batas. Hindi na po nila kinakailangan ngayon ng journalist. Kasi may vlog na, eh. Meron namang mga vlogger na binabayaran lalo na 'yan sa kabila, 'di ba? Hindi naman nila dini-deny 'yan, eh, na may binabayaran, eh. 'Di ba? Kami na 'yun, eh. Halimbawa yung mga kaya iba-iba yung mga vlogger, eh. Yung ibang vlogger nagluluto, sila na yung expert sa pagluluto. Kayo kayo ang journalist at ang media, basically ang training ninyo, 'di ba? Kahit sa kolehiyo, ang training ninyo papaano papaano magkaroon ng balita, at papaano magsulat, papaano papaano magbasa ng balita, yung mga diksyon niyo sa English. Yan yung training kayo, eh. Kami saan ba kami training? Na-train kami sa politika. Kaya kami direkta na kaagad. Mag-aaral lang kami ng papaano humarap sa tao siguro, papaano yung konting hindi kaya yung sinasabi niyo kayo trusted pa? Talaga? Mas trusted pa kayo kaysa sa'min? Kailan kayo naging trusted pa? Malabo na kayo. Kaya kayo na lang yung naniniwala dun, eh. Lalo na sa ginagawa ninyo una nalantad kayo 'no. Saan kayo nalantad? Nalantad kayo na akala ng lahat magaling na magaling, katulad si Noli De Castro nalantad, 'di ba mga nalalantad yang mga yan, eh. Sila Arnold Clavio, nalalantad kayo, eh. Kasi kumpara sa mga vlogger hindi niyo kayang ipaliwanag yung binabalita ninyo. Ang kaya niyo lang basahin yung balita niyo. Pero yung malaliman na pagpapaliwanag, wala naman kayo nun, eh. Hindi po kami nagyayabang, 'no? Tulad kung magluluto kayo, mag-iimbita kayo ng ano, ng mga chef. Eh, may mga chef na po na vlogger, eh. 'Di ba? Mas nauunawaan na nila lahat, eh. Hindi po kami nagbubuhat ng sarili naming bangko. Hindi naman rin po lahat ng ano, ng vlogger, eh, alam niyo iba-iba rin. Kaya lang yung sinasabi niyo, huwag kayong magmarunong na if you can't trust a journalist, who will you trust? Ang
in the first place, bakit may question kang ganyan? No? Bakit kinakailangan yung ipaglaban? Hindi ba dapat kami yung naglalaban niya? Kami yung nagsasabi na ano kayo sa amin, maniwala kayo sa amin, wag sa mga media. Bakit kayo ngayon na nagsasabi? Bakit kayo nagsasabi na magtiwala kayo, maniwala kayo sa amin? Ibig sabihin, may duda na sa inyo yung mga tao. Eh, yan lang, kitang-kita natin eh. Nagsalita si Pangulong Marcos, walang pulis sa KOJC. Hindi kayo kumibo. Ini-interview nyo si Pangulong Marcos, hindi kayo, tinanggap nyo yun. As is. Talaga? Ganun ang journalist natin. Kaya kayo, na-expose kayo eh.